Comparison is poison. Katotohanan po yan mula po sa Biblia. Kaya nga po nasabi sa Galatia 6:4, suriin ng bawat isa ang kanyang gawa. Sa gayon, ang kanyang kagalakan ay nakabatay sa kanyang gawa. Huwag na niyang ihambing pa iyon sa gawa ng iba without having to compare yourselves to others. Maging ang point of comparison man po ay mula sa sarili mo, personal, patungo sa ibang tao, no? Kung sila man ay mabuti or may maganda kang kinaiinggitan sa kanila, no? Doon nagsisimula yun. Magsimula po tayo mag-compare, ano po? Kaya nga po nauso yung salitang sana all, di ba po? At meron din naman na kapag tayo nagko-compare between people na nasa outside of our own, na wala po tayong connection, amen? Tapos po, we get to compare them and we have preference na po sa kanila. Kaya nga po sinabi ng Panginoon, tayo po ay wag nang magkumpara, wag nang maghambing sa mga gawa or kahit sa ano pong characteristics po natin. Amen. Hindi po ito kalooban ng Panginoon dahil nga po ito ay lason, no? Comparison is poison. Ang ibig po sabihin nito, ang comparison po kasi ay napaka-effective na tool ng kaaway, ng kalaban po upang sirain ang kaharian ng Diyos. At kung tutuusin po sa animal kingdom, di ba po, sa mga hayop, ito pong pagkakaroon ng lason ay kung tutuusin a very powerful yet lousy defense. Bakit po? They are not able to really fight hand to hand. Amen. Yung mga alam po natin yung mga hayop na nagbibigay ng lason. Amen. Hindi naman talaga sila nakakalaban ng toe to toe or ng patas. Instead, they just deceive the animals that they would poison. Doon po sila na biktima. Amen? Kaya po sabi nga po ito pong poison na ito hindi po dapat natin binibigyan ng pansin. At ang unang-una po nating cure dito ay gumalaw ka sang-ayon sa calling mo. Amen? Hallelujah. Kaya nga po nasabi sa Galatia, 'di ba? Huwag mo nang ihambing. At pangalawa po ay alisin ang mga inggit. Every time that you feel envy, reject it immediately. No po? Sabi sa Santiago 3:16, huwag ninyong ipagmalaki at huwag ninyong ikaila ang mga katotohanan. Hallelujah. Dahil nga po ang comparison, it breeds chaos. It kills your joy. Kaya po tandaan natin itong mga bagay na ito na nararamdaman natin immediately, no? Pag nararamdaman natin na meron tayong kinukumpara, amen? I-reject pa natin agad 'yon. At tandaan po natin na ang kalooban ng Panginoon ay lagi po tayo sumunod sa kanyang pagmamahal at sa kanyang mga biyaya na handang ipagkaloob sa atin. Tayo po'y manalangin. Aming Ama na sa langit, salamat o Diyos sa kabutihan mo, sa kabanalan mo, sa mga awa mo. At dahil po dito, we get to appreciate our uniqueness, oh God. Dahil nilikha mo kami in a unique way, you are able to create us on your own image, O God. Salamat po, Panginoon, dahil lahat ng ito ay alam po namin na biyaya mula sa iyo. We thank you, God, in the mighty name of Jesus. Amen. Salamat po. Ikaw lamang aking kanlungan, sa piling mo'y mananahan, pagkat ikaw na